Daniel fans, ang umagaw kay Joaquin, kay Chichay, walang iba kundi si Liza Soberano! Hian at hindi ko nagaw si Ay, hindi mo inagaw. Mamaya pag-usapan natin yan. Kamusta ka na, Liza? Okay naman po. At, Ikaw po? okay naman ako. At, kamusta ang pakikipagtrabaho mo sa Got to Believe? Sa Got to Believe, masaya naman po. Masaya yung set and we're all friends naman, so masaya. At ito lang naman, marami pa na bago sa buhay ng isang Liza ngayon. Pagpasok mo ng showbiz. Mas marami pong naging bashers at saka mas marami pong nagpapapicture sa akin ngayon, nagpapapirma, so medyo magulo naman. Pero masaya. Okay, Liza, marami ka ba natatanggap na hate mails o kaya naman mga tweets sa mga bashers? Opo, marami. Sobrang dami po. Paano kapag nakakatanggap ka ng tweet from bashers? Binabasa ko lang po, tapos pag hindi ko matake, sinasabi ko sa tita ko, or kaya sa daddy ko, or kung sino yung unang taong makikita ko. And then yung tita ko minsan sobrang OA niya mag-react, parang, wow, bakit ganyan? Replyan mo nga. Tapos ako... Pinipigilan mo na lang sarili mo? Opo, pinipigilan ko. Pero alam kong nagjo-joke lang naman si tita. Tapos, meron yung isang time, may nag-tweet sa akin, basta sobrang sama ng tweet niya. Sobrang sama na at saka... Parang sinabi niya, below the belt. magpakamatay ako, ganun, something like that. Tapos sabi ko, respect begets respect. Kasi kung hindi niya malalaman na nasasaktan ako, hindi niya ako titigilan. Pero hindi niya pa rin ako tinigilan. Okay. Pabayaan mo na lang, hayaan mo Opo, lang. Ganun ang nagiging reaction mo pag may mga tweets sa bashers. Paano pag may tweet sa'yo si Ushers? Si Ushers? Oo, kanya rin may tweet sa'yo si Usher. Anong sasagot mo? I love you. No, just kidding. Idol mo rin ba si Usher? Opo, dati nung bata ako, kinakanta ko lahat ng songs niya. Okay. Nung in-offer sa'yo ang role mo sa Must Be Love, tapos magiging love triangle mo si Catherine saka si Daniel. Anong naging reaction mo? Ako, surprised ako nung una kasi hindi ko ina-expect na ganun kagad yung magiging role ko. Tapos, big project na agad? Opo, tapos excited ako at hindi ko ina-expect na may bashers nung una kasi hindi ko pa naranasan before that. So, ang tingin ko... Tinanggap mo lang yung trabaho? Opo, tinanggap ko lang po. Tapos, sobrang happy ako na makakasama ko si Catherine dahil nung hindi pa po ako nag-artista, pinapanood ko siya sa Mara Clara. Tapos, napanood ko sila sa Growing Up. Tapos yun, excited ako. And then, along the way, nung nagtitaping kami, nagsishooting pala, pinalabas sa news na parang may bagong eksena sa Kathniel. Tapos yun, ang dami kong natatanggap na hate. Tapos dun, nung una, natatakot ako. And then, kinakausap lang ako ng handler ko, si Ate Ana, ni Tito Oji, yung manager ko. Tapos yun, parang pinapaano lang nila sa akin na ganun lang talaga. Kailangan, matutunan mo yung art of Deadma. Yeah. Okay. Naikukwento mo rin ba ito kina Catherine tsaka Daniel? Nakwento ko sila isang beses, sa kanila isang beses. Tapos, wala, tawa lang sila ng tawa. Tapos sabi nila, yung mga fans nila ngayon, mas nagiging mabait. Okay. Ngayon, nagiging open-minded na. Na-realize ko na rin yun. Kasi yung mga ibang Kathniel fans, magtitweet sila, ang ganda din pala ni Alex na ganun. So, nagiging mabait na sila sa akin. Okay. Ito, personal question lang. Crush mo rin ba si Daniel? Crush? Okay lang. Okay lang. He's nice, he's handsome. Pero gentleman. he's a gentleman. But there's nothing more than that. Okay. Para malinaw lamang, baka mamaya, mag-tweet na naman baka sa'yo. may sumugod sa bahay. Ngayon lang naman, sino ba ang crush mo sa showbiz? Crush? Crush lang naman, pa-inspired ba sa buhay-buhay? Pwede ko masabihin. Si Enrique Hilbayan? EG Boy? EG... Hindi. Hindi. Hindi, iba talaga ang dating ni EG Boy. Para ka nakakita ng gintong sa lagubang. Ganun yung ano yung dating sa akin eh. Para siyang gintong sa lagubang na lumilipad pag tag-ulan. Ganun yung dating ni EG Boy. Sino ba ang crush mo sa showbiz? Ikaw. Hindi, joke Si lang. Jace, okay. Hindi, si Enrique po. Libulan mo na. Pwede. Okay. Mike Enriquez. Siya ay isang pinagpipitagang reporter sa kabila. Pero sa atin na lamang yung iyong crush. Okay, kung ikaw lang naman, bibigyan ka ng pagkakataon na magkaroon ka ng isang pinapangarap mong makatrabaho. Sino ba yung pinapangarap mong makatrabaho? Ann Curtis. Bakit si Ann Curtis? Maganda siya tsaka sobrang mabait. Feeling ko magiging very close kami. At feeling mo magiging close At saka ka? idol ko po siya eh.
balikan natin ang pagiging bata mo pa lang. Bata pa lang pa ba lang ba ikaw ay umaarte ka na? Gusto mo na talaga maging artista? No, dati sobrang mahihain ako. As in, hindi ako kumakausap ng taong hindi ko kilala. Tapos, basta ayoko talaga at first. Kahit yung mga ibang taong hindi mo kakilala, hindi mo kinakausap? Hindi. Pag hindi ako kinausap, hindi ko sila kakausapin. Kailangan sila mag-first move sa akin. Okay. Tapos, nung pagdating ko dito sa Philippines, may nag-offer sa akin na mag-artista. Tinurn down ko. Tapos nag-away pa kami ng daddy ko kasi sabi niya, hindi daw Ba't ako di mo subukan? Oo, ba't hindi ko subukan? Tapos ayoko lang talaga kasi mahihain nga po ako. And then nung 13 years old ako, nag-audition po ako for modeling and stuff. Kasi nung bata pa lang ako, gusto kong maging model. Pero ayoko mag-artista. Tapos, nung nagmo-model ako, may nag-offer ulit sa akin na mag-artista. Tapos, parang nagustuhan ko lang po, bigla. Tapos nagdire-diretso na? Bakit sobrang ganda mo? Anong sekreto ng isang katulad mo? Sekreto? May lahi ka ba? Apo, half American. Half American at half... Filipino. Filipino, syempre. Okay, ang tatay mo ang Amerikano? No, daddy ko Filipino. Tatay mo yung Filipino. Paano yung story? Paano love story ng yung parents? Yung parents ng daddy ko nag-migrate sila sa Amerika. And then, yung daddy ko sumunod siya. Tapos, I think yung mommy at daddy ko may mutual friends. So, dun sila nagkakilala sa isang party, I think. Okay, eto lang naman. Kung ikaw may gagampanan kang isang life story, tatanggapin mo ba ito? Opo. Parang para sa akin, challenge po yun eh. Kunyari, life story ko. Life story mo. Handa ka bang magpakalbo katulad ko? Opo, Tito Boy. Okay lang. Opo. Ano ba yung pinaka-dream role mo? Pinaka-dream role ko. Alam mo yung The Walking Dead? Oo naman. Parang gano'n. Ikaw yun, napakaganda mo namang zombie. Hindi mo ako yung zombie. Gusto ko ako yung bida si magbabaril. Kayo ng babaril. Yeah. Gusto ko ako yung papatay sa mga zombies. Mahilig kang pumatay. Maraming salamat. Napakabayonente mong tao. Hindi, Tito. Wala lang. Kasi Doon mo ibubuhos sa mga natatanggap mo sa galit ko, bashers? yes. Hindi, joke lang. Okay. Hindi naman ako galit sa kanila. Ay, hindi naman. Ako maganda, naunawaan mo naman. Na-understand ko naman. Okay, kung meron kang upcoming shows, pwede mong i-promote dito sa atin. Got to Believe po every night, Monday to Friday from 8:45 to 9:30, I think. Please watch and subaybayan niyo po yung story hanggang sa pagtatapos ng Got to Believe. Maganda, marami pang mangyayari, Tito Boy. Exciting to. Okay, abangan natin yan. At ngayon naman, Liza, may tinatawag tayong fast talk. Mamimili ka lamang sa mga sasabihin ko. Handa ka na ba? Yes. Julia o Catherine? Oh my gosh, ba't yun kaagad? Sige, palitan natin. Sige po. Catherine o Julia? Okay. Catherine, nakasama ko na siya maraming Okay. beses. Flappy o Bird? Bird. Okay. Perseverance o Hope? Hope. Guwapo o macho? Guwapo. Small o tall? Tall. Tisoy o moreno? Tisoy? Kiss o hug? Hug. Lips o cheek? Cheek. Maraming salamat sa iyo, Liza. Liza, tanggapin mo ang aming munting regalo para sa iyo. Thank you. Ang aming munting Banana. banana. Liza! Ihaw na! No, Tito Boy. Hilaw pa. Hilaw ba ba? Kung ganon, manood na lang tayo ng Got to Believe dahil ang rating nito ay... Mataas!